Magandang araw sa lahat ng mga manonood. Ako si Riza at welcome sa ating talk show na Sining na Winning Pelikulang Pangmasa. Ngayon kasama natin ang isang tanyag na film director na si Derek Angel. Salamat sa pagbisita, Derek. Maraming salamat rin sa imbitasyon. Lubos kong ikinalulugot na maging guest sa inyong talk show na ito. Bago tayo magsimula, maaari mo bang ikwento sa amin ang iyong panibagong proyekto, Derek? Sa kasalukuyan, nagtatrabaho kami sa isang pelikulang tumatalakay sa tema ng coming of age o ang pagdapo sa pagkabata, kung saan layunin namin ipakita ang pag-unlad ng isang tao mula sa pagkabata tungo sa pagiging adulto at madalas na may kasamang mga karanasan at aral sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga estudyante ngayon. Tunog, napakahusay. Ngayon, gusto kong talakayin ang ilang teoryang pangpanitikan na maaari nating gamitin o lugsaran ng panunuring pampelikula. Una, maaari mo bang ibahagi ang dalawang teoryang pampanitikan na sa tingin mo ay mahalaga? Oo, tiyak. Ang unang teorya ay ang teorya psikolohikal upang maintindihan ang naturang behavior kasama ng pag-uugali, paniniwala, pananaw, pagkatao ng isang tauhan. Madalas, ipinapakita na ang tao ay nagbabago dahil may nagudyok sa kanya na magbago. Ang isang teorya naman, bilang isang babae, ay ang teoryang feminismo, kung saan naglalayong maipagkilala ang kalakasan at kakayahan ng mga kababaihan at iangat ang pagtingin sa kanila na lipunan. Sa kabuuan, mahalaga ang mga teorya nito upang mas maintindihan ang mga karakter ng pelikula at ang kanilang mga katangian, lalo-lalo na ang mga kababaihan. Mahusay na mga halimbawa, Derek. Sa iyong palagay, isinaalang-alang ba ng lumikha ng pelikula ang mga teoryang ito o ang mga manunood lamang ang magbibigay ng sariling interpretasyon sa mga ito? Para sa akin, parang isinaalang-alang ng mga lumikha ng pelikula ang mga teoryang ito at nagbibigay naman ng sariling interpretasyon ang ating mga manunood. Samot-saring mga pelikula ang mga gumagamit ng mga teorya nito, lalo na sa mga pelikula natin ngayon, upang may parating ang mensahe o esensya ng kwento. Sa kabilang dako, hindi rin natin maiiwasan o mapipigilan ang mga manunood na nagdadala ng kanilang sariling interpretasyon ng pelikula. Kasi, kung sa pagbabasa nga ng literature, mayroon tayong tinatawag na reader response theory na nagsasabi na ang interpretasyon natin sa ating napapanood o nababasa ay nakabase sa ating sariling karanasan, pananaw o konteksto. Kung kaya parehong may impluwensya ang lumikha ng pelikula base sa teorya kanilang ginamit at ang manunood base sa kanilang karanasan pagdating sa pagbibigay interpretasyon ng mga pelikula. Napakagandang pananaw na iyon. Ngayon, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng pelikulang iyong napanood sa nagdaang 3 araw at ilarawan mo ito gamit ang iyong sariling pananaw, Direk? Oo naman. Itong nakaraang 3 araw, napanood ko ang 2 Mrs. Reyes dahil isa ito sa lumabas sa aking TikTok for your page. Alam niyo na, kapag may libreng oras, may palipas oras, at nakuha ng istorya ng pelikulang ito at aking interes, lalo na sa mga bulgaran ng mga relasyon sa pagitan ng mga tauhan. So, ang 2 Mrs. Reyes na pelikula ay isang romantikong komedyang Pilipino na tumatalakay sa mga tema ng pagkakanulo, pagtataksil o betrayal, pag-ibig, sakripisyo at pagkakaibigan. Ang kwento ay umiikot sa 2 babae na sina Mrs. Diane Reyes na si Miss Julian Santos at si Mrs. Daria Reyes na si Angelica Panganiban, kung saan parehong nalaman na ang kanilang asawa ay nagkaroon ng relasyon sa isa't isa. Sabi nga ni Mrs. Daria Reyes, "Ako ang inaasawa ng asawa mo." Okay, so ganun pala. So, Direk, ano ang higit mong binigyan pansin sa isang pelikula na iyong napanood na pinamagatang ang 2 Mrs. Reyes? Lubos ko na pinagtuunan ng pansin ang characterization o ang pagbuo ng mga karakter sa pelikula at lalo-lalo na ang mga tema na tinatalakay nito. Ang mga tauhan kasi ang nagdadala ng emosyonal na koneksyon sa mga manunood.
kaya't mahalaga na maayos ang kanilang pagkakasulat. Ang mga tema naman ang puso ng kwento ng isang pelikula. Kahit gaano pa kaganda ang mga camera dyan, ang mga lights, cinematography, hindi ito lubos na mapapahalagahan kung hindi maintindihan o maisa puso ang kwento. Maaari bang ikwento ang mga nangyari o naganap sa pelikulang iyan? Okay, so si Mrs. Leah talaga ang unang nakaalam na may relasyon pala ang kanyang asawa na si Art. At si Mrs. Diana naman ay nahuli sa balita na dati rin hindi nakaalam sa kalagayan ng kanyang asawa. Kaya naman, pangunahing tema ng kwento ay ang pagkakanulong ng kanilang mga asawa na nagsisilbing sentro sa kanilang paglalakbay tungo sa pagtanggap sa katotohanan. Kung kaya, makikita rin natin ang pagsusumikap ng dalawang karakter upang bumangon mula sa pagtataksil. Nakabangon naman ang dalawang karakter dahil sa pagmamahal at suporta para sa isa't isa at kalaunan din ay naging magkaibigan ng dalawang Miss Reyes at tinulungan ang isa't isa na makabangon sa kanilang pinagdaraanan. Talaga naman, nakakamangha ang pelikulang iyan. Nakakabilib din naman ang dalawang Mrs. Reyes at nakayanan nila ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa kabila ng sakit na kanilang pinagdaraanan, ay nagawa pa rin nilang patawarin ang kanilang mga asawa. Okay, so direct, pagdating sa aspeto ng pelikulang iyong ibigan, ano-ano ang mga ito at ano ang teoryang maaaring iugnay dito? Maliban sa mga tema ng pagkakadulo, sakripisyo, pag-ibig at pagkakaibigan, ang teoryang feminismo naman ay ating iniuugnay sa pelikula ito. Ang teoryang feminismo ay tumatalakay sa mga karanasan ng kababaihan at ang kanilang posisyon sa lipunan. Sa pelikula, makikita natin ang dalawang pangunahing tauhan na pareho nakaranas ng pagtataksil at krisis sa kanilang relasyon. Ang kanilang karanasan ay nagpapakita kung paano ang lipunan ay may inaasahan sa mga babae at kung paano sila bumangon mula sa pagsubok. Bukod rin sa feminism, meron rin tayong teoryang psikolohikal kung saan tinututukan ang internal na estado ng mga tauhan at ang teoryang realismo na nagpapakita ng mga magkatotohanang pangyayari sa buhay. Ang mga emosyonal na hamon na kinakaharap ng mga tauhan gaya ng pagdududa, galit at takot ay nagpapakita ng mas malalim na aspeto ng kanilang pagkatao. Ang mga desisyon nila, kahit na minsan impulsive, ay bunga ng kanilang mga nakaraang karanasan at trauma lamang na nagiging dahilan upang mas matutunan natin ang kanilang pag-uugali. At ang mga pangyayari sa pelikula naman ay nagsasalamin sa totoong buhay kung saan ang pinagdanaanan ng dalawang Mrs. Reyes ay posibleng mangyari rin sa totoong buhay at nagsasalamin ng mga totoong karanasan ng mga tao sa kanilang relasyon at sa kanilang may bahay at sa buhay mag-asawa. Napakahusay na analysis at pagsusuri direct. Sa tingin mo, paano kaya makatulong ang mga ganitong teorya sa paglikha ng mas makabuluhang sining? So, ang teoryang mga ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga mensahe at tema ng isang pelikula. Kapag naiintindihan ito ng mga filmmaker na kagaya ko, nagiging mas epektibo ang kanilang kwento at mas nakaka-epekto sa mga manunood. So to be specific, sa pamamagitan ng paggamit ng mga teory nito sa paglikha ng makabuluhang sining, mas marami pa tayong matutunan tungkol sa mga behavior ng tao, pati na rin sa mga katangian ng kababaihan at kung ano ba ang mga realidad na ng posibleng mga mangyari sa ating buhay. Talagang nakakabighani ang iyong pananaw direct. Bago tayo magtapos, anong mensahe ang nais mong iparating sa mga aspiring o mga gustong maging filmmakers at isang kilalang tanyag na direct katulad mo, Direk Angel? So para sa ating mga aspiring filmmakers dyan, ugaliin ang masinsinang pagsasaliksik pagdating sa mga aspeto ng paggawa ng pelikula upang makagawa ng makabuluhang sining. Humagilang ng mga kwento na dapat marinig at makita ng mga tao. Higit sa lahat, maging matyaga at patuloy na matuto.
Salamat, Direct Angel! Napaka-inspiring ng ating pag-uusap ngayong araw. Naway magpatuloy ang iyong matagumpay sa mundo ng pelikula. Maraming salamat. Masaya ako makibahagi sa inyong show. At sa mga manonood, maraming salamat sa pagsama sa amin sa Sining na Winning Pelikulang Pangmasa. Hanggang sa susunod na episode, ako po ang iyong lingkod, Riza Anbilia, kasama ang direct na si Direct Angel.